naman ako kasi tinitira to eh. Wow! Okay ah. Ito yung mga lugar na gusto ko ring puntahan dahil una, there's so many surprises hidden beneath. Alam mo yung talagang ang itsura niya, ikaw mismo ang gaganda, wow, surprising, nasa ilalim, para kang dumadive sa mga kalat, pero when you see it, it's really something na alam kong may buyer. Dito ka nag-experiment ng mga restoration mo. Walang magawa. Anong tatak nito, isang tatak? Parang wala siyang tatak. Dito, ito, special clock from Japan, Aichi Tokei. Gusto ko to. Kasi yung surprise element na pag you're digging in, tsaka pag ayos na kasi, kinakabahan kami sa price. Pagka maganda na yung pagka-display, parang binibigyan na siya ng mas mataas na value ng owner. So, kinakabahan kami magtanong. Mas gusto namin tanongin yung parang basura yung itsura na alam namin na may buyer. Yan, yung alikabok, kasama talaga yan sa mga lumang gamit eh. Pero, doon sa alikabok na yun, doon ka rin nakakakita minsan ng mga magagandang item. Ito, kung titingnan natin to, okay, meron Yung diaphragm niya kung may tunog ako niya. Meron yan. So, ito, working ito. Yung nga lang yung plunger. Yung plunger. Gagawa ko lang siya ng maghahanap po ako ng ganito, ng plunger niya. Makakawi na lumang telepono. Tsaka ako siya ididikit doon. So, yan. As is, ibabalyo ko siya ng babalyo ko siya ng 300. 1,000 sana, Ang 1,000 kasi niya. Sa bagay, yung kulay kasi niya, yung ibang mga telepono na ibang kulay, yung red, yung green, yun, mas may premium yun. Pabigat. Hindi siya ayos dyan. Yung mga Meron kang... Okay, pag-isipan ko muna yan. Marami pang mga lumang bagay na naghihintay lang matuklasan para mabigyan ng bagong buhay. Picking is also a business, no? Lalo na ngayon, it's not just getting an item para kolektahin, it is meant for selling. And for it to get sold, may tatlong process na pwedeng daanan ang isang item na pinipick, no? Number 1, pwede siyang for repair. Number 2, pwede siyang for restoration. And number 3, pwede siyang for repurpose na tinatawag. Yung sa restored items kasi, very complex yan eh, no? Dahil meron din naman mga taong ayaw na nire-restore yung gamit nila. Yung, as in, kung paano mo siya nakuha, dapat ganun mo rin siyang ipapasa. Although, ayun nga, meron nga mga tao na gusto nila. Yung items, kasing mukhang bago nung araw nila, nung unang panahon. Ang simplified na answer dyan, mayroong buyer na they want it for display, not for collection. May mga interior na nagre-require na antique conversational item, pero hindi madumi. Like, it is a lobby, or it is a restaurant, or it is an interior of a gallery. So, hindi ka pwede doon na nagigitata yung old items mo. Kailangan conversational siya, at the same time, makinang siya, or neat siya tignan. Doon sa restoration, kung bago ka pa lang, wala kang kaalam-alam doon, pwede ka mag-research sa internet. Siyempre, mag-eksperimento ka muna sa mga mas lesser, yung mga hindi masyadong mahal na lumang gamit. So, para hindi masyadong masakit. Kung masira mo man yung gamit, hindi masyadong masakit. Malaki ang future ng mga matatawag nating pickers ngayon. You can create collectible items ngayon. You can brand these things. You can influence people in buying these things, no? Salamat sa technology, nakakatulong yun na mag-create ng bagong kolektor.